Samantala, paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo at ang inaasahang oil price outlook ngayong Pasko at bagong taon, ating alamin kasama si Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Yusek Marge, Asek Joey, at sa ating mga viewers po. Sir, ano po ang pangunahing dahilan ng taas po ng presyo sa gasolina ngayong December 9? May nangyari po ba sa international oil market o may internal factors po ba sa Pilipinas na nakaapekto po dito? Well, supposedly ang trend ho at kalalabas lang ho ang report ng International Energy Agency at saka yung sinundan ho yan ng US Energy Information Administration. Magkapareho na ho ang projection na by next year magkakaroon niya ho ng oversupply ng oil. So ibig sabihin ho, malakas ho ang chance na pababa ho ang trend. So ito ngayon parang nasasabit ng konti pa yung gasoline sa pag-i-increase ng konti. But if you look at the trend for the past 2 weeks, pababa na ho talaga yung last week nagkaroon ho tayo ng rollback at this week mayroong no adjustment. But malakas ho talaga ang chance na papunta na ho tayo sa pagkakaroon ng declining price brought about by projection na magkakaroon ng oversupply na first quarter of 2026. Mayroon lang hong dalawang major factor na talagang kumokontra doon. Unang-una yung persistent problem with Ukraine and Russia. There is ang perception ho is tuloy-tuloy ho ang failure yung unsustained plan to settle the conflict between Ukraine and Russia. At dahil dito, tuloy-tuloy ho ang sanction ng US at Europe na ang projection ho ng latest projection ng JP Morgan Chase nababalam hindi nakakalabas yung around 1.4 million barrels per day of oil export to the market ng Russia. So malaking bagay ho yun. Ang iniisip po nating forecast ng International Energy Agency na oversupply is around 3 to 4 million by the first quarter per day. By the first quarter of 2026, nababawasan ho yun ng ganong kalaki, 1.4 million barrels per day from Russia. At ongoing yung Venezuela problem. Venezuela is contributing of a production of around 1.1 million barrels of oil per day. Hindi pa ho klaro ngayon kung ilang volume out of that per day na oil, 1.1 million, ang naapektuhan sa ongoing geopolitical issue with US, basically, which most of the analysts sa oil nag-i-expect na pag hindi na-settle, will end up with a sanction na naman kay US. So, itong dalawang factor, halimbawa mga half of that 1.1 million ang nag-o-offset lang ho sa tuloy-tuloy na magandang oversupply balance versus the demand, which benefits us as buyers, itong bansang Pilipinas, bumibili tayo. Pag ganyan, maganda ho ang pagitain doon sa supply, maganda rin ho ang ini-expect na price, pababa ang price. So, yan ho ang sitwasyon natin at for now, tuloy naman ang usapan sa Ukraine-Russia, hindi yan tinitigilan ang possible peace talk. At yung Venezuela, ongoing pa ho ang conflict dito. At we hope na pag na-resolve yan, talagang dire-diretso ho, we will be expecting a decline in price. Pag hindi ho, medyo yan ho ang magkukos ng problem sana sa tuloy-tuloy na pagbaba ng price. Director Rino, habang hindi pa po nare-resolba yung conflict sa Russia at Ukraine at yung US-Venezuela situation, nabanggit nyo nga na may projected oversupply sa first quarter ng 2026. So ano inaasahan natin sa first month o sabihin natin hanggang February? Rollback ba or price hike o
depende talaga dun sa magiging resulta ng dalawang geopolitical situations? Sir Joey, no, mataas talaga ang chance na pababa ang price. Kasi nga, fundamental yung, of course, International Energy Agency na ho yung nag-forecast na around 4 million barrels per day ay inaasahan na oversupply. In other words, ang dami ho niyan. Ang dami ho talaga ng supply ng oil na wala ho tayong inaasahang problema sana sa supply and therefore bababa talaga ang price. But of course, nandyan ho talaga ang dalawa eh. Mga spoiler ho talaga yung dalawang major factors na yan. At yun nga, mataas ang chance na ng pababa. But we don't expect na tuloy-tuloy because of these two problems, no? Anything that surfaces from these two factors, agaran ho din ang effect dun sa price. So I would say na malakas ho ang trend pababa. Paminsan-minsan ho, pag meron hong matuloy na sanction, alam na ho natin, pag nag-sanction ho, umiipekto kaagad sa price. Because of the speculation, kahit wala naman ho talagang effect dun sa fundamental supply, ilang beses na ho tayong naka-experience na by speculation, biglang tumataas ang price. If not sustained, bumababa din naman. But of course, on the journey nung meron hong mga masamang balita, nagkakaroon ho talaga ng speculative impact doon sa pag-i-increase ng price. But overall, ang fundamental ho natin, mababa ho dapat ang price, pababa ho, kasi ini-expect ko talaga na mayroong maraming supply ng oil on the global market. Sir, gasolina lang po kasi yung tumataas habang walang galaw sa diesel at kerosene. Sir, paano po ba yan na ipapaliwanag ng DOE ang pagkakaibang ito sa galaw po ng presyo sa petrolyo? At ano po ba yung estado ng supply ng diesel at kerosene? Medyo tricky na ho yan. We tried to have the definitive reports on per product. Medyo nahihirapan ho yung mga subscription natin, even Platts. Yung Platts mismo, yung SP Global Platts, hindi ho nila kaya i-really identify yung kanya-kanyang produkto, no? So what we can do is really go to the trend of the crude oil, saka natin ina-apply sa finished product. So ang nangyayari lang ho, merong konting pagkakaiba ng konti yung mga price movement ng bawat produkto, but on the overall side, yung crude oil, doon ho talaga definitive yung movement because we're just talking about three major benchmark, no? Yung Dubai, Brent at saka WTI. So very clear yung trend ng tatlo, hindi ho yan nag-iiba-iba. They refer to one product which is crude oil. Pag finished product ko, for example, if you're on the side of Asia Pacific, na hindi naman ho tayo dumadaan sa summertime na at biglang magkakaroon ng winter period, hindi ho masyadong maggalaw yung ating trend. So if you notice, pag medyo pababa ng konti, pag pataas ng konti. In the case of US, for example, during the summer period, mula April hanggang September siguro, malakas yung gamit talaga niya sa gasoline. So hindi tayo sumusunod doon, pero umi-increase sa kanila, masyadong umi-increase sa kanila yung gasolina. So in this case, sustain lang ho tayo, but in the case sa US, for example, they're really declining sa gasoline price kasi wala na yung summer period na malaki talaga ang gamit dun sa mga vehicle, no? Maraming gamit sa vehicle. Tayo dito, sustained ang lahat ng produkto all year round. So, it's so happy na ngayon, medyo mataas lang ng konti ang gasolina, but we still believe na later on, it will catch up with the trend of diesel and kerosene na pababa na rin. So, meron lang natitira na increase, pero pababa na rin ho ang trend ng price ng gasolina. Director Rino, alam ko napasadahan natin to nung huling pag-uusap natin. Historically po ba tumataas ang presyo ng crudo kapag Pasko? Pero kung whether oo o hindi, paano po kung may namantala o magsamantala sa sitwasyon at mag-overprice po, i-manipulate nila yung price? Ano pong gagawin ng DOE?
Well, in the case sa Asia Pacific region, no, specifically ko ang pinag-uusapan yung market ng China, Singapore, papuntang ASEAN countries, hindi ho tayo masyadong affected nung trend ng season, no, seasonality of price trend based on seasonality of the months. Again, yung Northern Hemisphere countries, subject ko sila dyan. Kasi during summer, talagang maraming gumagamit. During winter, konti ang gumagamit. Pero baliktad ang effect. Sa kanila naman, tumataas din ang LPG. So, dito sa atin, since limited ang LPG supply, naapektuhan ho tayo. Kaya ngayon, papuntang March, no, we will be expecting na pa-increase ang LPG. But sa gasolina ho, predominantly talagang affected lang ho yan sa crude oil, sa crude oil price trend, oversupply, undersupply, ng balance, and then of course yung geopolitical issues. Pag may lumalabas na predominantly na mga sanction. At usually ang sanction dito nanggagaling, wala hong ibang bansa kundi US at saka Europe. Palagi lang ho yung dalawang yan ang mahilig mga sanction. So overall, Sir Joey, no, trend on season base na trend ng price ng liquid fuel, gasoline, diesel, ang kerosene, hindi mo masyadong affected yung ASEAN region, no? Probably in Northern Hemisphere countries, affected sila. But we are, because of the limited supplier of LPG, we are affected. Ang malaki yung supplier dyan, galing pa rin ng crude oil, at ang affected ho na gumagamit yan globally, at tayo yung nadadala doon sa price, ay yung LPG. So admittedly, hanggang March, medyo may elevated ho ang price natin sa LPG. But the liquid fuel, wala. Sasayaw lang ho yan sa trend kung anong nangyayari on a daily basis doon sa global market. Okay. Director Rino, dahil ito na po yung ikalawang sunod na linggo ng taas presyo, ano-ano ang mga rekomendasyon ng DOE sa motorista at transport groups para makatipid po sa consumption? Okay, in the past 2 weeks, no, Yusek, last week nag-decrease ko tayo, but today, ngayong week, wala ho tayong increase, walang adjustment doon sa diesel ang kerosene. May increase lang ho tayo, admittedly, for the past 2 weeks doon sa gasoline. Pero paliit ng paliit ho yan, pababa ng pababa. Sa ating mga consumer ho, ang unang ho nating nakikitang mga benefits, no, na direct doon sa kanilang fuel use at fuel cost nila, ay i-avail ho talaga yung direkta na mga binibigay na fuel subsidy ng mga oil companies. Meron ho talaga dyan, pinapahalagahan ho yung mga PUVs na magkaroon ho ng discount. So maraming gasoline station, umaabot po ng 5 pesos per liter ang binibigay doon sa PUVs. Doon sa private motorist, usually yung loyalty cards, meron ho mga discount na binibigay. If at all, merong direct, pero kadamihan ho based sa loyalty card. So either you download the app ng oil company or you get a card to use it para makakuha kayo ng points or a direct discount on a per liter basis. Pero ang mga PUV ho, direkta ho, kadamihan ho ng kausap namin at na-arrange ito with the oil companies, karamihan ho sa kanila, direkta talagang bawas doon sa per liter na ginagastos ng mga PUV drivers natin on the selected gasoline station. So, mapagmatyag ho na lang po ang ating mga PUV drivers. Pumili ho sila ng gasoline station na merong binibigay ng mga discount na direct doon sa kanilang fuel na kailangan, usually diesel. Director, nabanggit nyo kanina yung LPG. Ano po yung aasahan ng ating mga kababayan na magiging takbo ng trend? Sabi nyo kanina baka hanggang March may pagtaas. So habang papalapit po yung Pasko at Bagong Taon, mga magkano po kaya yung maidadagdag sa presyo? Lalo na kasi syempre mag-Noche Buena, mag-Medianoche. Sir Joey, ang kaibahan sa liquid fuel, weekly ho ang adjustment na nakasanayan natin, but on the LPG it's a monthly adjustment. So once they adjust on the beginning of the month,
effective na ho ang price na yun. Walang galawan hanggang end of the month. So, ang inaasahan na lang ho natin dito, kasi tapos na ho ang December, so, January ho, February, and March. Sa 3 buwan na yan, we're still expecting na may trend ho ng pagtaas. But, come April hanggang September naman ho of next year, sunod-sunod naman ho talaga yan, pababa naman ang price. So, we'll be expecting na 3 more months ang inaasahan natin na mayroong mga paggalaw at malakas ho ang chance na ang paggalaw ay pataas ho ang price. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.